kahit yung kasalanang mortal ay naikumpisal na, kailangan pa rin itong pagbabayaran. O sa paanong paraan po ito babayaran? Dito ba sa habang nandito pa tayo sa lupa, babayaran natin or sa pangalawang buhay na po? Ang tawag dyan ay reparation to the damage. Kailangan talaga ang pag-repair ng damage. Halimbawa, para maunawaan mo yan kapatid, nagmamaniho ka ng sasakyan, pagkatapos nabangga mo ang sasakyan ng kaibigan mo. Dahil kaibigan mo siya, ano nangyari? Pinatawad ka niya. Pero dapat bayaran mo ang damage. Ganon din sa salang mortal. Bawat kasalanan, tagdalawang epekto yan. Halimbawa, kahit nga mahuli tayo sa traffic, pwedeng magmulta tayo, pwedeng kunin ang ating lisensya. Kung nangungumpisal tayo, Ecclesiastes 5:6, pag kumpisal natin sa pare, pinatawad tayo sa pare sa ating kasalanan, tinanggal ang selot sa impyerno, ngunit ang temporal punishment ay nanatili sa ating kailangang bayaran pa. Ang tanong, bayaran ba natin yan sa kabilang buhay? Pwedeng mabayaran natin yan habang buhay pa tayo. Yung pag-repair ng damage. Sa anong paraan? Na mabayaran natin yan habang buhay pa tayo. Una, pwede tayo na mag-obtain ng plenary indulgence. Yung plenary indulgence, ayon sa Catechism of the Catholic Church, plenary indulgence can be obtained under the usual conditions. Sa ikalawang Samuel, Kapitulo 12, versikulo 13 hanggang 14, si Propeta David nangungumpisal kay Propeta Nathan. Ano ba yung kasalanan niya? May kalaguyo siya. At pinatay pa niya ang asawa na general. General niya mismo. Asawa ng kalaguyo niya. So, nangungumpisal siya. Ikalawang Samuel, Kapitulo 12, 13 hanggang 14. Kay Nathan. Anong sabi niya sa 13? Nagkasala ako kay Yahweh. At ano naman ang sagot ni Nathan? Sabi ni Nathan, pinapatawad ka ni Yahweh sa kasalanan mo at hindi ka mamamatay. Nagbigay absolution si Nathan. Pero may temporal punishment. Ano ba yung temporal punishment na binanggit yan? Sabi ni Nathan, ngunit dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. Pansinin niyo, pinatawad na ang kanyang kasalanan, pero may temporal punishment pa. Mabigat yun. Kamatayan ng kanyang anak. Halimbawa, pinatawad na ang ating kasalanan, sex outside marriage, pero may mabigat pala na temporal punishment. Ano yung temporal punishment? Unang Korinto 6:16, nagiging kaisa sa katawan sa isang babae. Yun ang tinatawag na sultay. Lalo na kung ang ating kasalanan, superstitious beliefs o kaya'y idolatry, mabigat yan. Sa unang utos, Exodo Kapitulo 20, versikulo 5, may mga anting-anting hanggang sa ikasampung salinlahi ang epekto yan. How about kung live-in o kaya civil wedding? Mabigat din. Sa idolatry, ika-4 hanggang ika-6. Pero sa live-in, ayon sa Deuteronomio 32:2, hanggang sa ikasampung salinlahi. Paano natin mabayaran ang temporal punishment na pinatawad na ang kasalanan ngunit ang epekto'y nananatili pa?
pwede natin yang mabayaran sa plenary indulgence. Ang plenary indulgence ay pagtanggal sa temporal punishment sa kasalanang pinatawad na sa kumpisal. So anong paraan? Plenary indulgence can be obtained under the usual conditions ayon sa teaching ng Catechism of the Catholic Church. Sa 30 minutes lang na pagpasok natin sa Adoration Chapel, ang simbahan nagbigay na ng plenary indulgence. Kung nasunod natin ang conditions. Sa pagro-rosary kasama ang buong pamilya, ang simbahan nagbigay para sa atin ng plenary indulgence. All Hallows Eve, inaniyahan tayong mangungumpisal, magsimba at mag-fasting. Simulan yan sa plenary indulgence. Para yan sa Pitsa 1 hanggang Pitsa 8 sa Nobyembre sa pagpunta natin sa mga libingan. So may inihayag ang simbahan na plenary indulgence. So kung di natin mabayaran yan habang buhay pa tayo, maabutan tayo sa kamatayan, yon ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. San Juan Kapitulo 5:26, ikukulong kayo doon hanggang mabayaran ninyo ang kahuli-hulihang bahagi ng inyong utang. Ang tanong, yun bang kulungan na binanggit yan ay kulungan lang sa katawan? Hindi. Dahil sa unang Pedro 3:19, may kulungan ng mga espiritu at tinatawag natin yan na purgatorio. Kaya dapat habang buhay pa tayo, mabayaran na natin lahat para hindi na tayo makapunta sa purgatorio. Salamat po, Bro Wendell. Pwede ba, Bro Wendell, na ang kaluluwa ng tao ay papasok sa katulad ng insekto, yung sa tipaklong, lumapit daw yung yung parang tipaklong, tapos parang galit daw. Tapos sabi niya, kasi hindi, yung nanay niya ay born again, pero siya aratilis siya sa Katoliko. Ngayon, lumapit daw yung tipaklong na parang galit na galit, maingay na maingay daw. Tapos sabi niya, ay wag kang mag-alala kasi bibisitahin ka namin doon sa sa sementeryo. Tapos yun, umalis daw yun. Hindi yan totoo, kapatid. Na ang kaluluwa ay papasok sa mga tipaklong o ano pa, yun ang tinatawag sa aral ng iba na reincarnation. No? At hindi yan aral ng simbahang Katoliko. Hebreo 9:27, tapos sa kamatayan, agad-agad harap tayo ng hukuman. So, hindi na papasok pa sa mga hayop ang kaluluwa. Haharap na talaga sa hukuman. Yun po. Baka kako, ibig niyo sabihin parang yung nangyari doon, namatay si si Jacqueline Jose. Namatay si Jacqueline Jose, pumunta si Coco Martin, may dumapo na na paru-paro sa kanyang dibdib. Sabi niya, ay, si Ate Jacqueline dumapo. Parang ganun ba? So walang pagkakaiba na sa reincarnation talaga na nagiging hayop yung namatay, no? Pumasok sa katawan ng hayop. Hindi yan at aral ng simbahang Katoliko. Hebreo 9:27, kahit sa Catechism ng Catholic Church, agad-agad tapos ng kamatayan, haharap tayo sa hukuman. Yun ang tinatawag na particular judgment. Ibig sabihin, kung namatay tayo na may mortal na kasalanan na hindi natin pinagsisihan, itong isang mortal na kasalanan sapat na para may impyerno tayo. Isa lang na mortal na kasalanan. Kahit pa buong buhay tayo nagsimba, basta dala-dala natin ang isa lamang na mortal na kasalanan na hindi natin pinagsisihan, sapat nang maimpyerno tayo. Ngunit, kung ang mortal na kasalanan ay pinagsisihan natin, pero yung reparation of the damage,
di pa natin lubos na nabayaran yung mga damages. Kailangan natin yan na pagdusahan doon sa kabilang buhay. Yun ang tinatawag na purgatorio. Dusahan talaga natin yan. Kaya dapat dito pa lang sa mundong ito ay mabayaran na natin ang kahit yung kahuli-hulihang bahagi ng ating utang sa pamamagitan ng tinatawag na plenary indulgence na ibinigay ng simbahan para di na tayo magdusa pa doon mismo sa purgatorio. Yun po kapatid.